Marami nagtatanong sa akin tungkol sa sapatos na ito kung maayos ba yung pagkagawa ng tang nito. Pero bago natin pag-usapan ito, disclosure, itong sapatos na ito ay nag-request ako ng free sample sa official authorized sellers ng 361 Degrees na nakabase sa TikTok shop para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos, unahin natin dito sa upper layer niya. Ang upper nito guys ay tinawag nila ng Ice Feather Tech Mesh. Pero hindi nila din-disclose kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Kapag tinitingnan ko yung material nitong 361 Degrees Furious Future 2.5 na jacquard plus carbon fiber blend ay halos magkapareha sila. So sa tingin ko, ang material nitong upper layer ay jacquard. Tapos meron siyang PP film, polypropylene, paikot para magbigay ng structure dito sa upper layer. Kapag pinapakaramdaman ko naman ito, manipis siya. Pero hindi naman siya guys sobrang nipis na parang kulambo. Mas makapal naman siya doon. Yung pagkagawa guys sa upper layer ay breathable. Dahil sa mula dito sa may bandang heel part, papunta dito sa may bandang toe box, paikot ay maraming maliliit na butas. Yung sintas naman ito guys ay katulad ng Flame series na merong bilog-bilog sa gilid para mas mailak ng maayos. Yung pagkagawa naman guys ng kanyang collar lining ay nandito yung padding niya dito sa part na to. Nakatutok sa ating Achilles para hindi basta-basta magkaroon ng irritation kapag tumatakbo tayo. May similar guys yung design ng collar lining sa Flame series. Dito naman guys sa back ay meron siyang manipis na overlay para maging maayos yung structure dito sa heel part. Medyo matigas pero hindi sobrang tigas guys. Meron siyang play. So kung halimbawang ikaw ay nag-heel strike tapos nag-over pronation ka pa, sa tingin ko possible na maging unstable to sa inyo. Eto na guys, pag-uusapan na natin itong tang. Hindi ko pa natatanggal yung shoe shaper nito so wala akong idea kung maayos ba o hindi maayos yung pagkagawa ng tang nito. Tatanggalin ko itong sintas para mas makita natin ng gusto. Nga pala, yung kanyang tang guys ay manipis lang. So, intended talaga yung pagkagawa niya na manipis para mas papagaan ito. Tsaka, marami ding maliliit na butas yung tang niya. So, dagdag breathable yan sa upper layer. Na-excite ako dito. Yan, malapit na. Ito yung sinasabi kong shoe shaper. So, ito guys sana nakikita nyo, meron siyang konting himulmul dito sa may bandang part na to. Maayos naman yung pagkakat sa kanya. Magaspang yung nararamdaman ko pag hinahagod ko pababa. Try natin pataas. Ayun. Merong sobrang liit na parang tumutusok dito sa daliri ko. Pero hindi naman guys yung parang pumapasok doon sa pinakang balata, parang manipis na fiber. Dito sa kabila, ganun din yung nararamdaman ko, magaspang pag hinahagod ko pababa. Pag pataas, meron siyang maliit na tumutusok na parang fiber. Ayan hindi naman siya yung parang masakit na sabihin mo na pumapasok dun sa balat. So tingnan natin kung magkakaroon ng irritation yung upper part ng paa ko sa pagtakbo. Kung mapapansin nyo guys, dito sa upper part ng tang, merong manipis na tela. Ito, pakiramdaman ko, walang tumutusok sa daliri ko. Ang ginawa ng iba guys ay ininitan itong part na to, parang sinunog nila para hindi sila magkaroon ng irritation dito. Pero hindi ko gagawin yon, papakaramdaman ko muna kung magkakaroon ako ng irritation sa upper part ko habang tumatakbo. Pag-usapan naman natin guys yung kanyang midsole. Kapag tinitinan ko ito ay kitang-kita dito yung maayos na craftsmanship ng 361 Degrees sa midsole. Dahil sa kitang-kita mo yung mga edges, yung mga kantuhan na design sa midsole. Ang nakalagay din dito guys ay CQT Extreme. Pang racing level din yan guys ng 361 Degrees. Kaso nga lang hindi nila din-disclose kung anong klaseng material ang ginamit na dito. Ang nakalagay lang sa ads ay high performance elastomer. Kapag pinapakaramdaman ko naman guys yung kanyang midsole ay may pagka-similar siya dito sa FF 2.5 na sa tingin ko ay nylon elastomer ang material. Ang ibig sabihin ko lang dyan guys, ang material ng midsole nito, ang nakalagay dito ay hindi basta-basta. Wala ko guys nakita sa ads nila kung ano ang stock height ng midsole nito. Ang nakita ko lang, sabi ng Vice President ng 361 Degrees, meron itong kapal dito sa forefoot na 26mm tapos dito naman sa heel ay 33mm. So meron siyang 7mm drop. Meron din ito guys plate na nakikita dito sa gitna ng outsole. Kaso nga lang, hindi siya full length. Nandito lang siya sa may bandang gitna.
para makatulong sa stability. At ang material guys ng plate nito ay fiberglass. Sa rubber outsole naman ito guys ay RPU ang nakalagay dito. Kilala ito sa pagiging matibay ng rubber outsole ng 361 degrees na ginagamit din sa racing. Tulad ng Flame Series at Furious Future Series. Full coverage din yung kanyang rubber outsole dahil sa lahat ng primary contact kapag tumatapak ka sa ground, merong rubber. Kaso nga lang guys, kapag tinitinan ko yung kanyang rubber outsole ay manipis ito. So, naintindihan ko naman kung bakit manipis yung pagkagawa ng kanyang rubber outsole para mas mapagaan ito. Dahil sa yung pangalan nito, may kasamang SL. Ano ba ibig sabihin ng SL? Super light. At kung mapapansin nyo din guys, yung kanyang outsole dito sa may bandang forefoot ay malapad. Pero dito sa may bandang heel part, hindi siya masyadong malapad. Kapag tinitinan ko naman ang top view, yung kanyang midsole dito sa may bandang heel part, manipis lang yung kanyang lateral side flare. Hindi rin masyadong naka-extend yung midsole niya dito sa back. Tingnan naman natin guys yung kanyang rocker. Hindi siya sobrang taas at hindi naman siya sobrang baba. Tamang-tama lang ito para sa akin. Ito naman guys yung kanyang insole. Try natin kuha ng estimated na sukat. So nakakuha ko dito ng estimated na 3.5 mm. Tapos yung material nito guys ay para siyang hindi ordinary. Elastic yung nararamdaman ko dito. So yung pagiging elastic nito nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron siyang support sa arch, tapos dito naman sa heel ay pa-curve. Tumutulong ito para may lock ng maayos yung ating sakong. 199 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man na naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din na may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Etong 361 degrees Miro SL ay merong malambot na cushion pero guys, hindi sobrang lambot na parang mushi. Meron pa rin ako nararamdaman sa kanya na sensation na pagka-firm. Ito yung klase ng sapatos na pwede kong gamitin sa daily run. Halimbawa, gusto kong tumakbo ng easy run, mag-LSD, magpe-pace lang ako ng 6 minutes per kilometer o 7 minutes per kilometer pace dahil sa comfortable yung nararamdaman ko sa pagiging malambot ng midsole ito. Yung reaction ng midsole nito guys sa mabagal na takbo ay hindi sobrang bilis at hindi naman sobrang bagal. Tamang-tama lang ito para sa akin. Dahil sa meron ako nararamdamang play sa kanya, may yug-yug effect. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng mga pure cushion running shoes na kapag na-press ng paa, kapag tumatapag sa ground ay hindi kagad nakaka-recover. Pero guys, hindi naman sobrang lakas yung ibinibigay niyang energy return sa mabagal na takbo. Sapat lang ito para magbigay ng excitement para magpatuloy ako sa pagtakbo. Kung i-compare ko naman guys ang pagiging malambot itong Antazone 2 at itong 361 degrees Miro SL, mas malambot ang midsole nitong Antazone 2 kumpara dito sa 361 degrees Miro SL. So ibig sabihin, mas firm ang midsole ng 361 degrees Miro SL kumpara dito sa Antazone 2. May mga tumatakbo ng easy run na ang gusto nila sa isang midsole ng sapatos ay sobrang lambot. Ito yon. At merong mga tumatakbo ng easy run na ang gusto nila sa isang midsole ng sapatos ay merong balance ng softness at firmness. Ito yon. So bago natin ipagpatuloy kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. At dahil sa meron ako nararamdaman na mahinang bouncy feeling sa mabagal na takbo, itinakbo ko siya guys ng mas mabilis pang takbo at 2 beses ko tong ginawa. Ang
Ang bouncy na nararamdaman ko sa midsole nito at yung binibigay niyang bouncy feeling sa mabilis na takbo, pwede ko magamit sa speedrun tulad ng interval, tempo at fartlek. Pwede rin guys gamitin sa long run na merong speed effort. Pero guys, to be honest sa inyo, mas malakas ang response, mas bouncy, mas snappy ang mga sapatos na dedicated na ginawa para sa mabilis na takbo dahil sa mas firm ang midsole nun at may carbon plate yun kumpara dito. So itong 361 degrees Miro SL para sa akin ay isang all-rounder daily trainer running shoes dahil sa meron siyang sapat na cushion sa mabagal na takbo, meron ding sapat na density at bouncy feel yung kanyang midsole sa mabilis na takbo. Hindi lang yun, ang gaan din niyang itakbo sa mabilis na takbo. Pwede ko rin siyang gamitin sa long run dahil sa kanina naka 16 kilometers ako dito, nararamdaman ko pa rin yung cushion ng midsole. Hindi lang yun guys, kahit na manipis lang yung kanyang rubber outsole, bukod sa 16 kilometers sa takbo ko dito, meron pang additional na 2 kilometers na walking. At yung rubber outsole niya dito sa part na to ay merong konting gasgas. At dito sa part na to, konting-konti lang din yung gasgas niya. At dito sa gitna guys, ay wala masyadong kagasgas-gasgas. Para sa akin talagang matibay yung RPU rubber outsole ng 361 degrees. Sa stability naman itong sapato sa mabagal na takbo at mabilis na takbo, stable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nawawalan ng balanse habang tumatakbo. Ang nagpapa-stable dito guys ay yung kanyang malapad na outsole dito sa may bandang forefoot. Makapit yung kanyang rubber outsole. Tapos yung kanyang fiberglass plate. Pero hindi ko ito maire-recommend guys sa mayroong mga severe overpronation na gamitin sa mabilis na takbo dahil sa nung tumakbo ko ng bilis, napansin ko na kumukulapse ng konti itong inner sidewall ng midsole. Pagdating naman guys dito sa upper layer niya ay napaka-breathable. Bagay na bagay ito ngayong summer dahil sa hindi ako nakakaramdam dito na umiinit yung pako sa loob ng sapatos. At hindi rin ako guys nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko nung tumakbo ko ng mabilis. Nakalak din ng maayos yung pako dito. So ito na guys, pag-usapan na natin kung ano naging experience ko dito sa tang. Kung nagkaroon ba ako ng irritation dito habang tumatakbo. Kanina nung matapos akong tumakbo, binibidyohan ko yung paghubad ng sapatos sa pako. Binibidyohan ko rin guys yung paghubad ng medyas ko sa paa ko para makita nyo kung nagkaroon ba ako ng irritation sa aking paa. So paano nyo malalaman kung nagkaroon ako ng irritation sa upper part ng paa ko? Kung merong mga bilog-bilog sa upper part ng paa ko na mapupula. Tingnan natin kung merong mapula sa upper part ng paa ko. Kapag merong mapula, ibig sabihin nagkaroon ako ng irritation. So katatapos ko lang din tumakbo na may kasamang walking. Ayan. Pag mayroon siyang bilog-bilog na mapupula, ibig sabihin may irritation. Ayan ah. Mayroon bang mapupula? Ayan. Wala namang mapupula. Oh. So hindi ako nagkaroon ng irritation dito sa maliliit na fiber. Ayan. So pero syempre kung sobrang nipis naman ng medyas mo, possible pa rin, pero ito manipis na to eh. So kung mapapansin nyo, walang mga bilog na mapupula sa upper part ng pako. So ibig sabihin, walang tumutusok diyan sa upper part ko. At ibig sabihin lang din yan guys, hindi ako nagkaroon ng discomfort o irritation dito sa tang niya. So pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna ay medyo masikip yung nararamdaman ko dito. Dahil sa yung kanyang insole guys ay medyo mataas. Meron ako nararamdaman na support sa arch ko. Dito naman sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. So para sa akin itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa at narrow ang paa. Pero kung sobrang lapad yung paa mo, sa tingin ko masisikapan ka na dito sa may bandang gitna. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa pako. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una ay yung kanyang rubber outsole. So kahit na matibay yung rubber outsole niya, nakukulangan pa rin ako sa kapal nito. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito guys ay yung kanyang tang. Ang hindi ko kinagustuhan dito ay hindi siya gusseted. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito guys ay yung material niya dito sa may bandang collar lining. Itong tela na to. Soft yung nararamdaman ko dito. Ang hindi ko kinagustuhan dito guys ay madali siyang kapitan ng dumi. At ang pangapat na hindi ko nagustuhan dito guys, dahil sa marami siyang malilit na butas dito sa upper layer, madali siyang papasukan ng tubig. So ang tanong, worth it bang bilhin ang 361 degrees
Miro SL. Isa-isay natin guys. Ang nakalagay dito ay CQT Extreme, isang high-level foam ng 361 degrees. Ang nakalagay na rubber dito ay RPU, isang high-level din guys na rubber outsole ng 361 degrees. Meron din siyang fiberglass plate. Basic experience ko, maayos ang performance niya sa pagtakbo. At sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 3,000 plus. Ang tinatapatan ng sapatos na ito ay yung presyo ng 7,000 to 8,000 plus. So para sa akin, itong sapatos na ito ay worth it. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference mo. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at run safe po.